Iginiit ni Marcos na nanatiling Senate President si Senator Sherwin Gatchalian sa gitna ng usapin ng pagiging inutil. Wala pala nun. Si Sherwin Gatchalian sa gitna ng pagiging estatwa. Hindi pala, wala pala estatwa. Senate President pa rin si Senator Gatchalian kahit siya ay isang dekorasyon lang. Bura-bura, mali-mali. Senate President pa rin si Senator Sherwin Gatchalian kahit siya po ay malapit na po maging bato. Sa gitna ng usapin ng kanyang papel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasabay ng pag-question sa umano'y limitadong ang ano naman ng DCRH, masyado naman kayong malambot sa umano'y limitadong partisipasyon nila bilang co-presiding officer. Anong co-presiding officer? Hindi siya co-presiding officer. Dekorasyon siya. Ayon sa senadora, nagdudulot ng kalituhan ang kasalukuyan setup ng Senado at posibleng magbukas na mas malalim na isyong konstitusyonal. Okay. Alam niyo po, Senator Marcos, huwag niyo na pong pag-isipan ng kung ano-anong mga konstitusyonal. Ito po, hindi po ito usapin. Ako, sa tingin ko, malinaw naman, di ba? Malinaw naman na pinagbotohan nila yung na si Chis Escudero ang gawing presiding officer. Malinaw naman po yan. Malinaw din po na inutil si Gatchalian. Sa akin hindi po to usapin ng ng constitutional, no? Kasi talagang ganun eh. Kinakailangan nyo maging kapanipaniwala yung impeachment eh. Nakita naman po natin sa impeachment, di ba? Maya't maya may nag-object. Objection, Your Honor. I object. Leading. I object. Pati mga termino, baka hindi pa alam ni Gatchalian eh. Ito po ay usapin ng paghangad ng posisyon ng isang hindi naman karapat-dapat. Yan po yun eh. Kaya nag-resort po sila sa isang practical na desisyon na dahil hindi ko kaya ang trabaho bilang Senate President, magiging titular head ako, Senate President ako, pero iba yung magpe-preside. Kung nakaya niya po yan, nakaya niya po yan na ganyan, wala tayong magagawa. Pakapalan lang ng apog yan eh. Di ba? Kaya ngayon, talagang batikos lang po ang aabutin niya. Kasi hindi niya kaya yung posisyon, kinaya niya. Bakit? May mga nagpauso kasi. Alam niyo po, real talk po tayo. Buhat po ng si Tito Soto naging Senate President. Nag-ambisyon na po, pati po yung kahit sino na lang na medyo tumagal-tagal na sa posisyon. Kahit sino na lang, nag-ambisyon na maging Senate President. Baka pati si Lito Lapid mag-ambisyon. Wag naman sana. Kasi tinignan ko po yung mga senador eh. Dito lang po, bumuhos lang po yung mga Senate President na hindi abogado nung panahon ni Tito Soto. Meron pa isa-isa, dalawa lang po yung nakita ko. Yung Blas Ople, naging Senate President pala si Blas Ople, hindi ko akalain. Kala ko hindi. Pero, hindi ko po alam na hindi pala siya abogado. Sa husay po ni Blas Ople, akala ko abogado siya eh. Di ba? Kumbaga, katangi-tangi po yun. Si Blas Ople, si Manny Villar. Hindi po natin nasubok eh. Kasi wala namang impeachment nung panahon ni Manny Villar eh. Kaya hindi natin alam kung kaya rin ba ni Villar kung sakasakali. Kasi hindi rin talaga siya abogado eh. Oh. Yun yung sinasabi natin. Oy, si Placido Pilosopo, nabuhay ka. Hindi mabuhay ka eh. Nabuhay ka. Oh. Pero,
dalawa lang po sila sa napakahaba na pagkakataon na panay ang Senate President. Wala po nagtatangkang hindi abogado na maging Senate President noong araw. Pwera na lang kung Blas Ople ka. Pucha, Blas Ople nga eh. Bata pa lang ako, Blas Ople na. Isa po sa pinakamahusay. Sino mag-aakala na Sino na mag-aakala na hindi pala abogado yan? Buong akala ko, abogado yan si Blas Ople. O yun, exemption po yun. Si Villar, hindi po natin alam. Hindi naman na-test yung pagiging Senate President niya kasi wala namang pong impeachment nung panahon niya. O hindi siya yung Senate President nung nagkaroon ng impeachment. Kung senador man siya, hindi siya Senate President. Kaya noon po, wala po nag-ambisyon. Pero buhat po ng si Tito Soto na ay naging Senate President, binaba niya yung bar eh. Alam niyo yun? Eto nga, komedyante lang, naging Senate President. Pwede na rin ako. O yan ang inisip ni Gatchalian. Na tiyempo, sa kanya po napunta. Sa panahon niya, nagkaroon ng impeachment trial. Hindi ba nakakahiya yun? Na sa panahon mo, mabibisto ka na wala ka naman palang kakayahan bilang... Tandaan nyo po, yan po ay isa sa mga trabaho ng isang Senate President. Yung mamuno ng impeachment court. Kaya, Senator Amy, hindi ito usapin constitutional o ano ba man. Ito ay usapin na yung mga hindi qualified naghahangad ng mas mataas na posisyon. At yan po ay naganap nung may nakalusot po na isang komedyante na naging Senate President. Sa isip-isip nila, si Tito Soto nga, komedyante lang, naging Senate President. Ngayon, ano na lang siya ngayon? Dekorasyon. Sakto yung batas nila, waling-waling. Yun yung usapin dyan, Senator Amy, hindi yung inaapi, wag apihin. Hindi nyo maiiwasan. Pucha, kung wala kang ginagawa, di ba? Kitang-kita po. Senate President ka, hindi mo pala kaya. Meron ba, alimbawa po, ano ba yung mga, doktor ka, hindi ka pala marunong mag-opera. Doktor ka, pero yung pwede ba yung ganun? Nasa operating table kayo, sinasabi mo lang doon sa nag-opera, o yan, hiwain mo yan. O yan, ay, dugo. Pwede ba yung ganun? Yung ganun yung ay, dugo. Gaganon yung doktor. O, mali ka yata ng tuturuan niya lang, hindi po ganun yun. Doktor, konduktor, pati konduktor. Puta, konduktor na lang, wag ng doktor. Kung hindi ka marunong mag-ticket, nakita niyo ba yung mga konduktor? Saan baba mo, Cubao? Ilan? 3. Pak! Sesto. Sesto gang pa. Natatandaan niyo, naalala ko lang bigla yung sesto gang. Nasa EDSA. Ilan kayo? 3 po. Pak! Binutas na, di ba? Puta, binigyan ng sesto. Ano to? Sesto. Tinanong kita kung ilan kayo eh. Nagtitinda ako ng sesto. Sisigain ka na. Ilan kayo? 3. Pak. Butas na yun. Bibigay sa'yo. Hindi kala ko konduktor ka eh. Tinanong kita 3 eh. Sesto sisigain ka na lang. Tapos may kasama pa yun. O nga, ikaw mo order tapos hindi ka magbabayad. O patay na, magbabayad ka na. Biglang pumasok yung sesto. Alam niya, lahat na sumasakay ng bus, alam niyan. Meron pang mga small time na na sa Quiapo. Meron niya, marami kandila, di ba? Tapos may maganda siyang plastic bag. Bili na po kayo, 2,995 lang. Magkano yan? 2,995. O sige, bigyan mo ako na isa. Kala mo, 295 eh. Tapos pag mo, kulang po to. 5 piso yan, 295 lang. 2,995. 2,995.
2,995 ako ng di ba 299? Oo nga, narinig na. Putya, yun, nakuyog ka na. Mapapabayad ka ngayon. Eh yung isa, hindi nila. Minura sila kagad eh. PI kayo, pulis asawa ko. So, hindi na po, hindi na. Kunin na lang po namin yung 2,995. Experience ko yan. Mahilig kasi ako manood eh. Pinanunood ko lang lagi yung mga tropan 2,995. Nakaano lang ako sa may isitan niya, nakatambay yung mga isitan na, hindi isitan recto ha, isitan doon sa Carriedo. 2,995. 2,995. Kala ko 295 lang eh. Hindi nyo pinakikinggan eh. Tapos kuyog na sila oh. Ang dami niya mga apat yan eh. 29.95. Naalala ko lang. Sige. Yan, parang si Sherwin Gatchal yan. Budol. Kala mo, binudol mo yung mga tao, yung mga pagaling-galing mo. Ngayon, halatang halata ka. Maaring mas matalino ka naman kay mas matalino. Maaring mas matalino ka naman kay Tito Soto, kaya mo naisip na pwede ka rin maging Senate President. Kaya lang, si Tito Soto, hindi, hindi siya, di ba? Kung si Tito Soto, medyo epal-epal pa yan. Nakakahiya talaga. Hindi ka karapat-dapat. Marami po ako nakitang ganyan, nako. Yung mga mahilig lang sa posisyon. Tapos pag naposisyon na iasa sa iba. Okay. Ito po, nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko kaugnay ng pagpoto, pagprint o pagdidistribute ng Philippine banknotes nang walang pahintulot mula sa ahensya. Ito raw po ay ipinagbabawal ng batas. Sige na, manghuli na kayo. Huwag na kayo mahiya. Tignan nyo muna yung FB. Kung Duterte, hulihin nyo na. Diba? Papatagalin pa ba natin yan? Diyan din naman mauwi yan eh. Yung mga nagpost po ng peking pera, ng Xerox copy na pera, humanda na po kayo. Yan po ang pinapatulan nila, yung mga ganyan eh. Kakasuhan na po kayo. Di ba? Mapapamura ka na lang sa sarap eh. Okay.